Bringing hope the world over. Hope Channel. Mga minamahal po namin mga kaibigan at mga taga-subaybay, purihin ang Panginoon sapagkat muli po siyang kadahilanan kung bakit tayo nagkasama-sama ngayon sa oras na ito dito sa programang Ang Oras ng Pag-aaral. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at tayo po muli dadako sa lalo pang napakagandang pag-aaral ng salita ng Panginoon na may kinalaman sa araw ng pagtubos. At muli sa talakayan natin ito ay makakasama natin si Dr. Ruel Almocera. Welcome po, Dr. Almocera. Thank you, Pastor. It's a joy to be here. Okay, so tayo dadako na muli sa mainit na pagtalakay ng ating paksa. Ang ating pong naging pag-aaral noong nakaraang linggo ay may kinalaman po sa sin offering o mga pamamaraan at mga hakbangin paano isinasagawa ang pagpapatawad sa atin. At sa pamamagitan nito, lalo natin nakilalang ating tagapagligtas na siyang gumawa ng lahat ng katubusan para tayo ay magmana ng langit na bayan. Ngayon naman po ipag-aaralan natin ang paksa natin sa ating ika-6 na leksyon na pinamagatang ang araw ng pagtubos. Sa pamamagitan ng paksang ito, mga minamahal kong mga kaibigan, ay ating makikita kung paanong ang Diyos ay may inaasahan sa bawat isa atin, na yayamang siya ay ang ating Panginoon sa inasa langit ngayon at gumagawa ng pamamagitan sa atin, lalo natin maunawaan ang kanyang ginagawa doon at ang mga kaparaan ng kanyang, ang mga kadahilanan, kapamaraanan, bakit siya nandoon sa langit na bayan ngayon. May mapakahalagang gawain at sa pamamagitan nitong sanktuaryo, lalo tigit itong gawain ng araw ng pagtubos, ay maunawaan natin ng lubos ang napakahalagang gawain ng ating Panginoon Jesus. At dito makita rin natin ang napakahalagang bahagi na ginagampanan ng bawat isa sa atin. So, ang araw ng pagtubos po ay na ating pag-aralan ay may kinalaman sa Day of Atonement o sa original niyang salita ay tinawag na Yom Kippur. At sa mga Israelita, ito po talaga yung pinakamahalagang araw sa lahat ng kanilang mga festival. Ito rin ang pinakamahalagang sabat sa lahat ng mga sabat na nagaganap. At ito para sa kanila ay talagang isang araw na kung saan solemne at ang lahat ng mga tao ay naghahangad. Silang lahat ay maging malapit sa ating Panginoon Diyos. So, bago po tayo magpatuloy dito ay napakabuting ating anyayahan ng Banal na Espiritu, siya ang gagabay sa ating pag-aaral. Tayo po ay dumako na sa ating panalangin. Okay, let us pray. Heavenly Father, we are about to discuss one of the most important topic that we have in the sanctuary economy. The rituals, the offerings that we have, the festivals that we have surrounding the sanctuary. Lord, may your presence be again felt by each one of us. Your Holy Spirit will be here with us. We will be going through this not only for our intellectual exercise, but it is really for our spirit, for our souls. And may it be that you will touch us today. You will give us the message that in you alone we will have salvation. Amen. Thank you so much for the assurance that you will listen to our prayers. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Dr. Almocera, ang ating paksa, nung una mong madinig, o doon pa lang sa title pa lang natin na Day of Atonement o Araw ng Pagtubos, anong naging impression mo? Ito ba'y naramdaman mo parang natakot ka o kinakabahan ka o ano ba ito? Ano naging impression mo nung una mo itong madinig? Parang nag-progress ako din dyan, Pastor. Kasi narinig ko na rin ito, no? Nang maliit pa ako. Pero ang initial reaction ko talaga, it was of fear. Parang this is a dreadful day. Kasi definite day ito eh. It's a very dreadful day. Kasi it seems that I will be facing this day alone. Para bang naiwanan ako ng sino-sino pa naman. But then later on, when I studied a little bit more about this, hindi pala ito ay isang dreadful day. In fact, that is why it has become a celebration sa mga Israelites. Pare rin tayo. It's a nice day. It's a very nice day.
Totoo yan. Ako nung madinig ko rin yan, kasi kung una natin babasahin, para bagang magsipaghanda kayo, ito is solemneng araw na kailangan talaga handa ka sa pagharap sa Panginoon, na yung mga consequences ay maaaring kang mamatay. So para bagang nakakatakot na isipin na itong araw ng pagtubos na ito. Okay. Pero haba talagang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, at haba tayo napapalapit sa ating Panginoon, ay dito natin nakitang sana'y dumating na talaga ito. Kasi actually ito isang sandali na kung saan tayo magagalak at magsa-celebrate tayo na kung paanong nakita natin yung araw ng pagtubos sa panahon ng tabernakulo sa lupa, ay meron tayong tabernakulo sa langit na hinihintay, na yun yung gusto natin magkaroon na talaga ng kaganapan. Okay. Pero magaganap yun kapag naunuan mo mabuti ang aral tungkol sa tabernakulo dito sa lupa. Na ito ngayon ang higit na tumutulong sa ating maunawaan natin anong mga nagaganap doon sa tabernakulo sa langit. Okay. So this is the best example for me sa talatang, the truth shall set you free. Yeah, totoo yan. Napakaganda. Parang yung kaisipan ng paghukom, maraming takot. Pag sinabi natin, Judgment Day, nakakatakot. Of course, nakatatakot talaga yan sa mga hindi prepared. Kapag hindi mo alam. At pagka hindi ka nakahanda. Pero kung nakahanda ka, it's a day of liberation. Walang pinagkaiba to sa halimbawa, ikaw sinampangan ng kaso na alam mo wala kang kasalanan. At alam mo na ikaw ay absuelto ng hukom, ng matuwid na hukom, ay hindi ka natatakot sa araw ng paghukom. Sasabihin mo siguro, sige na, come on, parang matapos na ito. Tapos na, kasi alam mo na, i-absuelto ka. So, ganun din ganito rin yung pinag-aaralan natin. Maski sa examination din siguro, Pastor. Araw ng pagtubos. Kung prepared ka sa examination, sige, ngayon na. Ngayon na. Kasi parang matapos na ito. At saka excited ka dahil habang press na press pa sa isip mo. Parang ganito rin yung karanasan ng mga Israelita sa panahon ng araw ng pagtubos, na ito'y araw, actual ito ng pagsisiyasat ng kanilang mga puso, sila ba'y may kasalanan pa, naikumpisal na ba nila? Pero kung ikaw'y maayos ang relasyon mo sa Panginoon, excited ka, talagang masaya itong araw na ito. Pero kung hindi, at alam mo may problema ka, ay talagang nakakatakot, kasi alam natin na talaga may pinapatay kapag hindi sila handa. Okay, blood kasi dito ang involved Sin is involved. Ang pinag-uusapan dito, buhay na natin. Buhay na ng mga tao sa panahon ng lumang tipan. So sa ating pag-aaral, Dr. Mosera, ay binabanggit dito ito'y taunang paglilinis o yearly cleansing. Itong Yom Kippur na ito, taon-taon ay sineselebrate ng mga Hudyo o ng mga Israelita. So paano mo ipapaliwanag ang karanasan nila rito, at ano ba itong mga nililinis sa panahon ng yearly cleansing? Okay. Maganda talaga dito siguro na approach, Pastor, ay puntahan na talaga natin yung text. Ang major text kasi, or say, talata dito ay Leviticus chapter 16 at saka Leviticus chapter 23. Na lang. Okay, so pasimula tayo sa 5. 5, okay. At siya'y kukuha sa kapisanan ng mga anak ni Israel ng 2 kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan at ng 1 tupang lalaki na pinakahandog na susunugin. Okay. Then verse 6. At iaharap ni Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili, at itutubos niya sa kanya at sa kanyang sambahayan. Okay. So parang may mga dalawang events dito, yung mga goats and bull na offering. Yung tupa at saka yung dalawang goats pa. Okay, merong kambing. Dalawang kambing. Toro. Isang toro. Okay? Anong mangyari diyan? Let's see. Mag-start tayo doon sa goats. Tatlo yan diyan, ano? Firstly, purification of offering for the priest, no? Nauna yan. Verse 6. And then there is second, purification offering of the goat for the Lord. Makita natin yan sa verse 8. So may paglilinis na gagawin muna sa priest himself. Kasalanan ng mga sacerdote o ng mga priest. Yes. Pagkatapos ay then ang paglilinis dito sa goat, sa kambing. Okay. And then lastly, the elimination ritual, live for Azazel. That means so meron na ritong tinutukoy na yung kambing, dalawa kasing kambing pero yung isa rito, ang pangalan na Azazel. Ang pangalan Azazel, na ito ay kumakatawan kay Satanas. So yan ang mamaya pag-aralan natin. Yes. Okay. So yan ang mangyari diyan.
So, doon tayo muna sa So goat, ito yung di ba? yung mga event na magaganap pagka nagpasimula na yung Day of Atonement. Okay. Sa 7 dyan, and 8, na anong Okay, procedures sabi dyan? rito, sa talatang 7, at kukunin niya ang 2 kambing at ilalagay niya sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Okay. At pagsasapalaran ni Aaron ang 2 kambing. Ang isang kapalaran ay sa Panginoon at ang isang kapalaran ay kay Azazel. So, O sa i-determine mo ibang na salita, yan. Saan yung ba 2 dito? kambing ngayon Kaslats ay yan eh. parang kaslat. Alin na mapupunta para sa Panginoon at alin yung isang kambing na mapupunta sa kabila. Okay. So, nandyan pa sa verse Verse 8 yun. sa 9. At ihaharap ni Aaron ang kambing na kinahulugan ng kapalaran sa Panginoon at ihahandog na pinakahandog dahil sa kasalanan. Okay. Sin offering. Okay. So, Ito gagawa yung handog. din- Yeah, handog. Na magagamitin sa paglilinis ng sanctuaryo. So, yun ang na-discuss din natin. Sin Oh, offering okay. din yan. Pero, Sin offering. in behalf of the sanctuary na yan. Aha. Parang paglinis ng sanctuary. Okay. Okay. And then, verse 10. Ngunit ang kambing na kinahulugan ng kapalaran kay Azazel ay ilalagay na buhay sa harap ng Panginoon upang itubos sa kanya at payaunin kay Azazel sa ilang. Okay. Siguro ito kinakailangan natin So, yan, mga maipaliwanag first muna. activities. Anong ibig Kasi sabihin dito? may mangyari yan towards the end sa mga ceremonies dito okay. sa dyan. So, So mamaya makikita natin kung ano mangyari dito sa kambing na nakapatungkol kay Azazel. And then, anong mangyari? Doon na naman next sa goat, sa bull. 11. Okay. At ihaharap ni Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili at itutubos sa kanyang sarili at sa kanyang sambahayan at papatayin ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili. Okay? So, yun ang parang chronological arrangement sa mga mangyayari dito. Okay. Anong mga significance kaya nito? Okay, iyon nga ang aking gustong liwanagin. Paano ba natin ito ipapaliwanag sa ating mga kaibigan na sumusubaybay sa atin na marahil ay sabihin na halimbawa natin ngayon lang nila nabasa, ay ano ba ito? Parang overview lang muna ito, no? Oo, Overview lang kasi ang mangyayari diyan. By the way, Dr. Almosera, bagamat sabihin natin meron tayong mga kapatiran o mga kaibigan na dati nang bumabasa ng Biblia, Yes. pero baka pagdating sa mga kapitulong ito ay parang medyo pahapyaw na lang nabasa na lang nabasa. Oo. Pero ngayon talaga natin hihimayin ang mga nilalaman nito. Yeah. And it's good to review also, hindi ba? Maski tayo siguro nakabasa na tayo nito. Nare-refresh tayo. Mare-refresh sa atin kasi sabi nga ng isang writer diyan is it would be well for us to consider yung reflect on the sanctuary. Yung mga ministry ni Jesus doon every day. Kasi ito ay talagang aakayin tayo patungo sa ating Panginoong Hesus. Yes. Ay kung ating palaging pag-aaralan, ay di ang ating isip palaging matutuon sa ating Panginoong Hesus. Okay. So, yan lang ang overview muna. Okay. May tanong ka doon sa parang ano yung sabi mo? Anong nangyari sa Azazel doon? Okay, ano bang kalagayan nitong tupang Azazel na ito? Okay. Ang ano kasi dito is the focus of the day is removal of sin. Okay. It's probably no longer forgiveness of sin kasi nangyari yan sa mga daily services eh. Oo. Pero ngayon ay removal na. So in a way, parang 2 stages yung So itong atonement. kambing na para kay Azazel, meron siyang special na gagawin. Yes. Pero hindi para ipambayad sa kasalanan o Oho. para tumubo sa kasalanan. Ay dadala pa rin siya ng kasalanan. Oo. Pero para bang ibinabalik na sa kanya yung kasalanan na parang yung porhesyo na nabigay niya sa mga tao. O sa sabi, So siya pa rin ang magdala ng kasalanan pero for destruction na. sa madaling sabi, itong 2 kambing na ating pinag-aaralan ngayon, isa sa Panginoon at isa sa kay Azazel, meron silang magkaibang gawaing gagampanan. Yes. At ito'y meron mga mahalagang katotohanang ipapaunawa sa atin later on. Yes. Ang ano kasi natin dito is this is symbols, no? Symbols of what really happens in heaven. And then it points out, and as we'll see, I think you have
ask this question na, it will point out to Satan. Yeah. By the way, nabanggit mo na rin lang yon. Mga minamahal na mga kaibigan, ating po pinag-aaralan, yung tinatawag na yung mga type at saka yung anti-type. Yes. Meron pong sanktuaryong original na nasa langit. Yan ang ating first At ito lesson. nga yung pattern na ipinakita. Pero nung gawin ni Moses, dito tayo nagkaroon ng lalong malawak na pagkaunawa. Ano ba itong sanktuaryong ito na siyang tinatawag nating anti-type o yung kopya? At sa pamamagitan ng mga serbisyon na gaganap dito at mga kagamitan dito, nagkaroon tayo ngayon ng mga kaalaman. Idea. Ano mga kaalaman o karunungan, ano yung Talagang nangyari. inaasahan natin din na mga nagaganap doon sa sanktuaryo heavenly sa langit. sanctuary, yes. Dahil dito sa lupa ay meron tinatawag na merong model, Miniature. miniature, at sa pamamagitan ng mga events dito, nalaman natin ito yung mga nagaganap. Ay more likely naisip natin, ganito ang nagaganap din sa langit na sanktuaryo. Parang acted story kasi ito eh. Para bang illustrated story. So, it's a story of our salvation. Okay, so It's the plan of salvation. Okay, ating pagpatuloy ngayon. Binanggit na yung dalawang kambing na yan ay may mga mahalagang role na gagampanan sa araw ng pagtubos. Pagpatuloy po natin. May nabanggit ako kanina na parang say outline ba nito, itong atonement, isang phase, the first phase, during the year, Israelites were forgiven. Their sins were not blotted out, but they were forgiven. So, parang iba pala yun. Ito yung ano ba yung forgiven at saka blotted out? Ito yung pinag-aralan natin ng mga nakaraang mga linggo Yes. Na kung isang tayo magkasala, ay siya magdadala ng hayop. Any day. Ikukumpisa lang kanyang kasalanan, papatong ang kanyang kamay doon sa ulo ng hayop. So symbolically ang kanyang kasalanan ay lumipat na doon sa hayop. So yung makasalanan ngayon ay uuwi na, pinatawad na siya. Pero ang kasalanan niya, lumipat naman ngayon doon sa sanktuaryo sapagkat yung dugo ng hayop ay ipinahi doon sa sanktuaryo. Naka-record pa. So nandoon. So symbolically ang kasalanan ng tao ay nasalin doon sa sanktuaryo. At nangangailangan ngayon ang sanktuaryo rin ay lilinisin. Okay, lilinisin yan. Na ito'y ginagawa ng mga Israelita once every year. Taunan. Kaya nga tinawag natin yearly services. Kaya pala yung word na cleansing of the sanctuary or restoration of the sanctuary, yan mangyari every year. Siguro may imagine naman natin, ay 100,000 yung mga Israelita. Ay lahat yan ay nagkakasala. Ay araw-araw baka araw-araw may pabalik-balik dyan. Ay imagine lang natin yung dami ng dugo na naipinapahi dyan. Sa araw-araw. So, kailangan cleansing. Kailangan talaga, minsan sa isang taon ito'y linisin. Siguro mabaho masyado yung sa loob ng sanctuary. Kasi mabaho yung blood. Malamang, pero siguro ang pambalanse ron yung altar of incense. Yes, kasi mabango pero, yun. Alam mo, ang dugo talagang mabaho yan. Pero mabango din yung altar of incense. So, yung phase na yan. Second phase is did not have to do with forgiveness anymore. Pero the people were already forgiven. In fact, ito ang nangyari. Ang mangyari na nito ngayon is it is a removal of sins. Purging. Purging of sins. Pag sinabi nating removal or cleansing o yung paglilinis, yung kasalanan kasi, yung record ng kasalanan naroroon. Kaya sinabi natin kailangang mawala, linisin kasi para alisin na sa sanktuaryo. So that is the objective. Yon. The main purpose for that activity. Nang tinatawag na araw ng paghukom o araw ng pagtubos ay yung paglilinis. So, pero hindi lamang sa basta paglilinis. Hindi lang basta para malinisan ang sanktuaryo. Ay ito'y meron ding napakahalagang isang gawain na mabura na talaga yung record ng kasalanan. At maibalik ng lubos ang relasyon ng tao. May na-mention kang paghukom. Paghukom ba rin ito? This time? Dito sa ating pero we'll study that in the future. Meron kasi isang pag-aaral na tinatawag Day of Judgment. Na ito rin yung araw ng pagtubos. So yung Yom Kippur, araw ng pagtubos, o the Day of Judgment, ay ito'y nagkakahalo si isa ito babalik nga tayo doon sa illustrations na nabanggit na natin noon, yung sa ating mga previous studies, na para bang may 3 phases kasi itong process ng atonement, no? Atonement. Ito ay yung forgiveness of sin, freedom from the condemnation of sin. Ito yung freedom from the presence of sin, that means intercession doon. And then dito na yung freedom from the presence of sin. And that will be kalayana. Kasi talagang wawakasan na. By the way, ito talaga ang maganda sa Day of Atonement o araw ng pagtubos. Kasi
pangunahing kaisipan talaga rito ay mabura na yung record ng para kasalanan. bang that's the climax, no? Oho. Doon sa the end part. Oo. The end part of the process. Oo. So, ang ibang mga theologians diyan sabi, ito ay justification, sanctification, and then glorification. Aha. So marami tayong pwedeng makita, pero ngayon ay tunghayan mo natin at balikan natin itong mga pagdirinis na ginagawa sa araw ng pagtubos. Okay, dito ay merong gawain, napakahalagang gawain ang hindi yung priest, hindi saserdote, kundi yung punong saserdote. Kasi dito sa ating larawan ng sanktuaryo, meron tinatawag na dalawang klase yung services Yung daily services na araw-araw na mga seremonya, yung mga mga handog na ginagawa na pinag-aralan natin. So, at meron yung tinatawag na yung once a year o ordinary yung yearly. Parang ordinary. Yung dito ay ordinary na nasa labas. Pero yung special na pero talaga. Pero isa ay yung once a year na pinag-aralan natin ngayon ay ito ay once a year lang nagaganap. Special ito. Na ang pumapasok dito at naglilingkod, hindi yung mga priest, kundi yung high priest. Siya talaga ang gagawa dito lahat so siyang papasok doon upang gumawa ng pamamagitan sa tao. Ang hindi na lang niya ginagawa dito, yung pagdala ng asasil doon sa wilderness, no, kung nakita natin dyan. Pero siya din ang nagbigay ng command. So ang high priest talaga ang focus dito. Okay, tama yun. Pagdating ng Day of Atonement, talagang kumbaga sa pelikula, ay siya talaga yung superstar. Siya ang bida. At nakadepende tayo sa kanya. Tinitingnan natin siya. At maging pagpasok niya roon ay may nakalagay sila sa may paa na kumakalansing. At may tali. Kasi pagka sila pag hindi sila karapat-dapat ay on the spot ay pwede silang mamatay. Sa ganung mga bagay, hihilahin na lamang siya. Kasi hindi naman pwede pumasok doon ang mga tao. Kasi yan ay banal na mamamatay din sila dahil sa presensya ng Panginoon doon. Dahil hindi sila karapat-dapat, mamamatay. Kaya napakahalaga talaga yung high priest ay talagang karapat-dapat siya. Siya ay nakapaghugas ng mga kasalanan, na ikumpisal niya lahat. At siya ay karapat-dapat na humarap sa Panginoon. Kung i-apply natin yan sa ating sarili ngayon, so anong, solemn na implications? Jesus is our high priest. Siya ang ating high priest. At kung tayo nasa panahon ng tinatawag natin na araw ng pagtubos, ay ito kasi yung tinatawag ba na spiritual audit. Pagsisiyasat. Actually, sa banal na kasulatan, yun ang binabanggit dito. Ito'y araw ng pagsisiyasat ng ating mga puso. At tiyakin natin maayos ang relasyon natin sa Diyos. Diba? Kaya actually, sa ating panahon, napakasarap isipin na tayo ay araw-araw ay nasa Day of Judgment. O araw-araw tayo nasa araw ng pagtubos. Sapagat ang ating focus ay talagang maayos ang relasyon natin sa Diyos. Pero tama pala siguro yung title ng movie, Jesus is the Superstar. Especially during this day. Kasi siya lahat dyan Sa Day of Atonement ay sa Yom Kippur ay talagang yung high priest talaga nakapokus. Siya yung mayroon kasing pangunahing ginagawa. Mabigat na ginagawa. So ano ba yung mga primary function dito ng high priest? Dito sa panahon ng yearly cleansing. So ano yung kanyang mga activity? Ano yung mga pangunahin niyang gawain dito? Significance nito. May mga text tayo dyan, Pastor. Let's see. Siguro punta muna tayo dyan sa Romans 8 verse, doon tayo sa 32. Puntahan natin yung 32 verse 34. Anong aklat? Revelation 16, Leviticus 16. Balik tayo doon. By the way, ang Levitico 16 ay talagang dito nakapaloob yung Yom Kippur. Yung 23 din, yung Leviticus 23 din. Focus talaga sila riyan ng mga detalyeng nagaganap. Kaya hindi tayo halos dito sa Leviticus. So, sa talatang 32 to 34. Ganito ang wika. At ang saserdote na papahiran at itatalaga upang maging saserdote na kahalili ng kanyang ama ay siyang tutubos at pagsusuot ng mga kasuotang lino, na mga banal ngang kasuotan. Then 33. At tutubusin niya ang banal na santuaryo. Number 1. Second. At tutubusin niya ang tabernakulo ng kapisanan. At ang dambana. At tutubusin niya ang mga saserdote at ang buong bayan ng kapisanan. So yun ang mga major activities niya dyan. Napakahalagang ginagampanan niya. Yes. And marami pa dito. May mga confirmation dito sa New Testament dyan Ang mga activities ng high priest dito this time.
tingnan lang natin, it points to Jesus. 1 John chapter 1 verse 9. Sa unang Juan, anong talata? 1 verse 9. Unang Juan, Kapitulo 1, talatang 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So even that day, So kung magkasalanan naman tayo, puntahan natin sa Romans chapter 8 verse 34 din. Sa Roma, 8 verse 34. Kapitulo 8, talatang 34. Ganito ang wika. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Okay, you see? Just as the hope of these Israelites during this time is the high priest, sa atin ngayon, si Jesus dyan. Nag-reflect kasi yan sa kanyang ginagawa. Okay, sa mga sabi, sa pamamagitan ng sanktuaryo na ating pinag-aaralan ngayon na mayroong high priest na nangangasiwa ng maraming mga gawain, ay ma-imagine natin ngayon si Jesus. Yeah, completing His work. Bagamat ang Biblia ay talagang nagbigay na rin ng ilang mga detalye ng talagang kanyang gawain na ginagampanan. Na siya'y umakyat sa langit, na siya'y umupo sa kanang luklukan ng mga ama, at meron siyang ministeryo na ginagawa. Yan, that is for at siya bilang ating high priest, high priest ang bilang dito meron siyang pamamagitan. Yes. Kasi siya ang ating priest mediator, yung last week, siya din ang lamb, siya na rin ang priest at saka mediator. So sa sabi ay, kung tayo nabubuhay sa panahon ng lumang tipan, tinitingnan natin yung priest. Ito nakikita natin ng malinaw yung kanyang ginagawa. Sa ating panahon naman ngayon, mapipigure out natin yung, itong ginagawa ng Panginoon ngayon, ng Jesus sa langit. So, ang ganda, Yeah. And gives us assurance. Na talaga, kasi brother natin yan siya So, paano tayo matalo doon sa courtroom ng heaven na siya rin ang namamagitan para sa atin? Brother natin yan. And then, siya din maging judge. So, siya pa ang ating abogado, siya pa rin ang ating judge. Hindi talaga tayo matalo dyan. At ang mga anghel ng Diyos, ang ating mga saksi na tayo tumanggap kay Kristo. Hindi talagang sa courtroom na ito, talagang pumanatag tayo dahil tiyak natin ang ating panalo. So, importante talaga kung nandyan tayo kay Kristo. Kung nandyan tayo, we have assurance of sa salvation. pamamagitan ng itong pag-aaral, lalo tayo nakakaroon ng confidence, di ba? Yeah. Na wala tayong dapat ikatakot. Sabi nga ng Hebrews, we have now confidence. Kasi kung alam mo ang katotohanan, tama yung binanggit mo kanina, at ito yung nasa banal na kasulatan, the truth shall set you free. Wala tayong dapat ikatakot. Maging kamatayan, hindi natin dapat katakutan. Si Satanas, hindi natin dapat katakutan. Matakot tayo pag kami ginagawa tayong kasalanan. So this is the positive result of the study of the sanctuary. Kung talagang makita natin yung picture ba, yung story, then it will give us assurance. Lalo nating ma-appreciate salvation. Lalo nating ma-appreciate ang gospel. Hindi lang basta natin nalaman tayo tinubos sa kasalanan, kundi kung titingnan mo yung background ng sanctuary, lalo nating i-appreciate na ganito pala ang naging proseso at ganito ang ginawa ng Diyos. Okay. So, ang ganda, Okay, so ating napapag-aralan dito ngayon ang tungkol sa mga gawaing ginampanan ng saserdote. May isang comment ako dito just to summarize yung say sa Leviticus chapter 16, dyan din, 16 to 20, the high priest had to enter the most holy place, purge it from the ritual impurities, transgressions and sins. Yan ang ginagawa niya. Then he transferred all the iniquities, all the transgressions, and all the sins of Israel unto the live goat, sent them away through the goat into the desert, and then the moral faults of Israel are now gone. And they achieved the unique goal that day of sanctuary of atonement really is moral purification of God's people. That is why it is beyond forgiveness. Kasi ang forgiveness nangyari niyan. Hindi lang basta it's purging of sins. Removal of sins. Basically, that is the greatest activity during that day. Okay, dito sa ating pag-aaral ay muli natin babalikan itong goat na para kay Azazel. Sa pagkakataong ito, wala na isang goat, Ito yung isang goat na para sa Panginoon, ito yung inihandog na para makapaglingkod yung high priest. Ngayon naman ay naiiwan ng buhay pa itong isang goat na siya tinatawag na scapegoat.
na para kay Azazel. Pero ang siguro magandang unawain natin dito sa ating lesson ay sino ba or ano ba itong si Azazel nito? O ano ba itong Azazel nito? Magandang maunawaan natin mabuti. Kasi ang Azazel na ito is para bang siya ang responsible of all sins, no? Ibabalik na sa kanya diyan. And nabanggit na yata natin kanina na maraming mga commentators na nagsabi that this Azazel really is representing Satan. Siya ang nagdala ng kasalanan dito and ibabalik din sa kanya ito. And siya na ang para bang responsible. May mga examples diyan eh. Responsible na siya ang siya nang dadala siya ang mananagot. Mananagot. Siya na ang magdadala. Siya kasi ang kadahilanan ng kasalanan, siya ang mananagot. Babalik sa kanya 'yan. Ay hindi naman niya tinatanggap din si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Kaya mananagot din talaga siya sa kanyang kasalanan. And by the way, ang isang issue siguro dito ay sa bandang huli, kung pag-aaralan natin ang detalye pa ng paglilinis sa sanktuaryo, ay ipapatong sa kanya yung mga kasalanan. Lahat ng mga kasalanan naroon sa sanktuaryo, ipapatong sa kanya at dadalhin siya sa ilang, sa wilderness. Ay dito siguro sa puntong ito, sinasabi ng iba, kita nyo, itong goat na ito na para kay Azazel ay sin bearer. Dala niya yung kasalanan eh. So paano natin ipapaliwanag ito? May isang illustration dito. Ewan ko kung may time talaga tayo magtingin nito. Yung Deuteronomy 19:16 to 21. Yun bang malicious accuser? Siya ang nag-a-accuse. Sabi ito. Then nakita na parang naging ano na pala. He is pardoned. Yung na-accused. So in a way, babalik sa kanya. Ang punishment sana na ibibigay doon sa accused if convicted, binabalik na sa kanya. Yun ang analogy. So sa kanya din babagsak ang lahat ng mga kasalanan. Yan. So in a way, nagdadala din siya ng kasalanan, but it's not anymore to pero siguro atone for sin. May magandang term pa tayo na higit na lapat, hindi basta nagdadala, kundi ipinasan sa kanya ang lahat ng kasalanan na siya rin naman ang may kagagawan. Na yung pagkakapasan sa kanya, hindi para iligtas tayo, kundi ibalik sa kanya ang lahat ng mga kasalanan kanyang ginawa. And that is the way of removal of sin. Yun ang paraan niya pag-aalis ng kasalanan at dadalhin niya ngayon at siya magdusa ngayon sa kasalanan kanyang ginawa. So natapos na tayo ngayon doon sa dalawang kambing. Magpatuloy tayo. Sa araw ng pagtubos ay ano bang inaasahan ng Diyos na gagawin ng mga Israelita sa panahon ito ng Yom Kippur? Okay, anong mga specific... anong inaasahan ng Diyos? Anong specific activities nila? Okay, dyan sa Yom Kippur. May itong mga specific activities. Punta siguro tayo sa Leviticus chapter 23. Sige. Okay. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, gayunmay sa 10 araw nitong 7 buwan ay araw ng pagtubos. Magiging sa inyo'y banal na pagpupulong at pagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa. At maghahandog kayo ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At huwag kayong gagawa ng anumang gawa sa araw ding yan, sapagat araw ng pagtubos upang itubos sa inyo sa harap ng Panginoon ninyong Diyos. Sapagat sinumang tao na hindi magdalamhati sa araw ding yan ay ihiwalay sa kanyang bayan. At sinumang tao na gumawa ng anumang gawa sa araw ding iyan ay pupuksain ko ang taong iyon sa kanyang bayan. Kayo'y huwag gagawa ng anumang gawa. Siyang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong mga tahanan. Magiging sabat na takdang kapahingahan sa inyo at inyong pagdadalamhatiin ang inyong mga kaluluwa sa 9 na araw ng buwan sa hapon. Mula sa pagkalubog ng araw hanggang sa muling pagkalubog ng araw ay ipangingili ninyo ang inyong sabat. So dito nakita natin ngayon yung inaasahan ng Panginoon sa mga Israelita sa panahon ng pagtubos. Pero ano bang implication dyan sa atin? Kasi akala natin ang star talaga dito ngayon ay high priest. May participation talaga pala ang mga tao. Meron tayong bahaging gagampanan. Or it really is about us. It's really about the people. Yung ginagawa ng high priest ay it is really about the people. So yun ang mga expected. Gather at the sanctuary for the holy convocation. Yun. Identify with the offering made by the priest. Yan ang gagawin nila. Refrain from work. Tigil sa trabaho kasi ang focus sa nagaganap doon sa sanctuaryo. In fact, that time kung pero hindi lamang sila passive observer. Meron silang bahaging ginagampanan nagsisisi ng mga kasalanan at tinitiyak sila may maganda at maayos na relasyon sa Diyos. In fact, kung mag-work ka dyan, you will be cut off from the... And then afflict
and humble one's soul. Oh. Okay, marami tayong mga references dyan. Ibig sabihin ng afflict na yan ay magdalamhati tayo na ibig sabihin ay kumbaga sa ating panahon yung nag-aayuno na tinitiyak na siya ay walang kasalanan, humihingi ng kapatawaran. Yes. Yun po yung binabanggit. And then go through cleansing. Okay. So it is the cleansing of the people actually done by the high priest. Okay. Sa huli na lamang ito sa ating pag-aaral, binabanggit na si Propeta Isaias ay sinasabi na nagkaroon ng personal na Yom Kippur. This is a very good example of what happens in Yom Kippur. Okay. Favorito ko rin text na ito eh. So sa pamamagitan nito, maunawaan din natin yung karanasan sa panahon ng Yom Kippur. Yes. So parang example siya. Kulang na ang ating time pero siguro ipabuod na lamang natin yung karanasan ni Propeta Isaias na ito. Punta natin yung Isaiah siguro. Yan ay nasa aklat ng Isaias Kapitulo 6. Chapter 6. Gusto kong basahin ito eh. Ang ganda nito. Kasi personal experience niya. I saw the Lord. See? Sitting on a throne, high and lifted up. Yan ang primero niya. So hopefully, sa ating Yom Kippur, personal Yom Kippur, we will really see the Lord. That's the first thing that will happen. Makita natin ang Diyos. Kaya nga upward yan eh. Upward relationship. Ano pa? Basahin mo na nga lang, Pastor. Sa talatang 1 to 6 maybe. Okay. Sa itaas niya ay nangakatayo ang mga serapim. Bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 na nagsisitakip ng kanyang mukha at may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa at may 2 na nagsisilipad sa kanya at nagsisigawang isa't isa at nagsabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Stop muna tayo sandali. Hindi ba sa courtroom ito, no? Sa throne room? Parang na-remember natin yung Revelation chapter 4 and 5. May sumasamba sa kanya. May sumasamba doon. So it's a place of worship. Nandoon din si. So primero talaga, it's all over. Maski tingnan natin Revelation later, the issue at the end would be worship. Kung sino yung nawo-worship. Anong nangyari dyan? Siguro, verse 5 na lang tayo. Okay. Na magkagayoy sinabi ko, sa aba ako, sapagat ako'y napahamak, sapagat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagat nakita ko ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Okay, so the first thing that happens is nakita niya ang Panginoon, pero dati nakita din niya ang sarili niya. Ay talagang, kung i-compare siya doon sa holy, wala siya. Parang walang hope. Kasi who is me? Pero bigla niya nakita ang kanyang kahinaan at ang kanyang kasalanan. Yes. But then what happened? Verse 6. Na magkagay nilipad ako ng isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay na kanyang kinuha ng mga pangipit mula sa dambana. Yes. Nakita mo ang scenery dito doon talaga sa tabernacle. Yung may altar o burnt offering. May mga apoy kasi dyan, kinuha at saka linagay sa kanyang lips. Anong nangyari? Because of that experience, there was purging. Nilinisan siya. Yes. At hinipon niyaon ang aking bibig at nagsabi, narito, hinipon nito ang iyong mga labi at ang iyong kasamaan ay naalis at ang iyong kasalanan ay naalis. Yom Kippur. Ayan, Yom Kippur. Purging of sin. Pero may isa pa talaga dyan na parang ma-apply na sa atin ngayon kasi it doesn't stop there. Yom Kippur has to produce something in us. Ano pa? Verse 8, last na. Okay, sa verse 8 ang wika, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Na magkagayo sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Amen. It will always be upward, inward, and outward. Yung experience natin ng healing will always result to outward work. Okay. Dr. Maserang, ating paksay talaga napakaganda. Marami pa tayong kailangan sanang makover pero ubos na ating oras. Siguro sa konting pananalita ay paano mo ibubuod yung ating pinag-aralan na may kinalaman sa araw ng pagtubos? Again, let's go back to the high priest. He will remove my sins. Okay. His blood removes my sin. And He's the one who will do that. And that gives me hope. Assurance. Siya mag-aalis ng ating kasalanan. Mga minamahal na mga kaibigan, sa lahat po ng mga sumusubaybay, napakaganda po nating paksa. Ang araw ng pagtubos na naganap dito sa panahon ng sanktuaryo sa lupa, ay may kaganapan din ito, na ang sanktuaryo sa langit
ay lilinisin din at magkakaroon din ng tinatawag na Day of Judgment. Yes. Araw ng paghuhukom na kung Cleansing saan, of the sanctuary. kung ano ang karanasan ng mga Israelita na sila'y araw ng pagkikipagniig sa Diyos, solemning araw na nakikipag-ayos sa Diyos. Sana ganito rin po ang ating maging karanasan na sa araw ng paghuhukom. Tiyakin po natin mga kaibigan na tayo ay magiging masaya sapagat ang Diyos ang nag-alis ng ating mga kasalanan at tayo ay ibabalik sa isang lalong malapit na relasyon sa Kanya. So minamahal namin mga kaibigan, sana po minsan pa pinagpala kayo ng Diyos at ang dalangin namin sa pamamagitan ng pag-aaral nito, lalo po tayong maging mas malapit sa ating mahal na Diyos na siyang ating tagapalitas, ang ating Panginoon Hesus na siyang ating Panginoon at hinihintay na Diyos na darating dito sa lupa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at tayo po'y dumako na muli sa ating huling panalangin. Dakila at banal naming Diyos na nasa langit, naghayag po kayo ng mahalagang mga katotohanang kumilos sa aming mga puso. Kami po ay tumingin sa inyo sapagat kayo ang aming kaligtasan at ibinigay niyo sa amin ang pag-asa. Mayroong kalutasan ang kasalanang nagaganap dito sa sanlibutan. Yaon ay ang sandali na kung saan ang araw ng pagtubos ay inyong wawakasan ang lahat ng mga kasalanan at kung saan kami ay inyo nang makakasama, kayo'y amin ang makakasama sa buhay na wala hanggan. Panginoon, sa araw po ng paghuhukom, kagaya po sa mga sandaling ito, O Diyos, dalisayin niyo ang aming mga puso, pakabanalin po ninyo kami. Siyasatin ang aming mga isipan, buksan po ninyo, Panginoon, ang aming kaloob-looban at tiyakin po ninyo, O Diyos, kami po ay magiging banal sa inyong harapan na inyong ipinatawad at hinugasan ang lahat namin mga kamalian, kasalanan at mga kalikuan. At ngayon, O Diyos na banal, pinupuri namin kayo, sinasamba namin kayo, at Diyos na palagi naming hinahangad na mapaglingkuran at makasama magpakailan-kailanman. Muli po, Panginoon, ang aming pamanhik. Igawad niyo po ang inyong masaganang basbas sa lahat ng aming mga kaibigang sa mga sandaling ito ay nanonood ng programang ito. Managana kaming lahat, Ama, sa inyong pag-ibig, sa pananampalataya at pag-asa ng malapit ng pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Salamat po na inyong tinugon ang aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga minamahal namin mga kaibigan, maraming salamat po na kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa programang Ang Oras ng Pag-aaral. Nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng ating mahal na Diyos. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us.
With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay! Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I going to get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check." By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him."
That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos's family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Do you find parenting a challenge? If so, you're not alone. Well, there are three major styles of parenting: authoritarian, permissive, democratic. Authoritarian style of parenting is that kind of parenting where you either reward or punish your children. Parents who parent this way yell, scream, hit, and it's just not a very good way of parenting. It also models for children how to problem solve, and this is how they solve their conflicts. Well, permissive parents oftentimes don't set any boundaries, and so their kids have a lot of freedom but no limits. And what happens with that is that kids have a difficult time functioning in society. So the best option probably is to be a democratic parent where you balance freedom and limits and help your children make wise choices. Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life, to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark. But now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. The issue of domestic violence is often approached from the perspective of women, usually men abusing women. But I wonder, Willie, are there cases of men being abused by women? Indeed, about 25% of the reported cases of abuse, it's of men being abused by women. Of course, the larger portion is women being abused, 75%. And every time it happens, it's a serious matter, and we need to take it seriously. If people tell us they're being abused, we need to believe them. Absolutely. Whether it's a man or a woman, we need to get them help immediately. Let them understand that it's not God's will for anyone to be abused. We can direct them to a local center or the domestic violence hotline of your area or national or international centers. Please get help if you feel that you are a victim of domestic violence. Being held captive by a plant and then killed by it sounds like science fiction. Really? A tobacco plant captures its prey through the stimulation that nicotine supplies and then shackles its victim with the ongoing dependence on this potent drug. Nicotine reaches the brain 7 seconds after inhalation. It is one of the most potent central nervous system drugs, and when compared milligram for milligram, it is 10 times more powerful a mood elevator than heroin, cocaine, or methamphetamine. It works in the pleasure-reward portion of the brain that works with our reasoning and memory. The administration of nicotine causes the sensation of pleasure, the shackles that bind its users. In effect, tobacco use imparts fingertip control over mood and pleasure. But all this is at a price that could cost you your life. Take the step. Break the habit. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us.
presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel.